Ay, sabi na. 5, 4, 3, 2, 1. Senro, tanong lang po natin yung tungkol sa mangrove. Yung process po ng tenorial instrument. Paano po ba yun, Senro? Okay. So, kung mga mangrove areas o kaya yung mga timberland areas considered as forest land natin, kung meron pong gustong kumagay mag-invest for a project, halimbawa eco-tourism project, meron po kaming ini-issue ng mga tenurial instrument like FLAG, yung Forest Land Use Agreement, or FLAG-T. Yung FLAG-T naman po ay Forest Land Use Agreement for tourism purposes. So, kailangan nilang mag-secure ng ganitong mga tenurial instrument sa mga timberland area kasi DNR po nagmamanage dito. So, kung mag-puput up kayo ng project nga doon, yun po yung kailangan ninyong makuha sa DNR. So, paano po yung proseso? Siyempre, ang gagawin po i-identify natin yung specific site na gusto nyong applyan, and then i-map out po ng DNR yan together with the proponent kung sino po yung gusto mag-apply. And then, mag-comply sila doon sa mga, actually meron kami checklist of requirements na kailangan comply nila. So, bibigyan po namin sila ng mga checklist noon, and then pag na-comply po ng proponent or yung applicant dun sa area, ay ipaprocess na po natin yan at i-endorse po natin sa regional office hanggang sa central office. Actually, central office po ng DELA ang nag-approve ng mga tenurial instruments sa ngayon. So yun lang po, ganun lang po yung proseso at magkakaroon lang siguro ng konting study dun sa area. Tapos ay siyempre, aside dun sa application nila, kailangan din po sila mag-secure ng ECC from the Environmental Management Bureau. Tapos siguro, baka pwede pong kumuha rin sila ng clearance from the MGB. Baka mamaya yung area naman ay hazardous, mga gano'n. So baka mamaya ay hindi naman pala pwedeng mag-put up ng project doon. Baka mamaya ay nasa fault line. Kaya kailangan natin mag-secure din ng mga clearances from other government agencies like EMP and Mines and Geosciences Bureau. So, ganun lang po yung process ng ating pag-apply kung gusto po natin mag-put up ng any project sa ating area, particular po sa mga timberland area. Paano po yung kung halimbawa po ay hindi po sila nakapag-secure pero nagawa po sila ng development doon sa area, ano pong mangyayari? Pag ganun po ay kung wala po silang pinangahawakan ng mga dokumento ay violation po muna. Violation yon. So pag may mga ganong cases, nagkakantak po kami ng investigation sa area to determine kung sino po yung mga perpetrator or kung sino man yung gumawa ng mga ganong violation. And then, yun ay nire-recommend namin for filing siguro ng case or magbibigay kami ng notice of violation kung sino man yung gumawa ng ganong mga violation dun sa area. Ay sir, paano po yung pag sinasabi na red yung area? Ibig sabihin hindi na daw po siya, may sinabi siyang red eh. Red area daw po yung. Hindi siya tungkol sa insurgency. Siya po ay red ang tawag. Ibig sabihin, wala na daw po siya. Actually sa mapa, parang ganon. Yun na explanation niya sa akin. Na hindi na dapat galawin yung lugar. May idea ka po ba doon? Hindi, yun lang banggit lang na yung red. Kasi, actually, pag yung yung mga areas na going seaward, may mga other tenurial instrument din kasi kami ini-issue yan. Halimbawa, itong lugar na ito, may isang private property na facing seaward. Ngayon, kung yung private property niya ay gusto niyang i-develop into, halimbawa, resort, siyempre, yung harap niya, definitely gagamitin niya yon para doon sa kanilang mga magiging visitors or tourists, di ba? So, pag ganon,
ini-encourage namin yung mga lot owner na malapit sa dagat na mag-apply sila for foreshore lease agreement. Kasi definitely gagamitin nila yung harapan di ba? O kaya kung ano mang mga company yan na gustong mag-put up ng di ba? Kung napapansin niyo dito sa may bandang Batangas, marami diyan mga gas depot, mga di ba? Tapos nagpo-put up sila ng mga tawag natin dito, yung docking area ng mga barko nila, yung mga ganon. So, yun, yung mga area na yun na ginagamit nila, nag-a-apply sila for foreshore lease agreement. So, ganun din, ito yung real instrument na ini-issue namin yun doon sa foreshore area. Para magiging parang Legal yung paggamit doon sa seaward na yun, doon sa may foreshore pero area. bawa po mayroong bawa kunyari may fish sanctuary nga na masisira doon sa yun po ba ay allowable na masira? Yan po kahit may shore lease sila. Lease, pag ang alam ko pag ang area ay declared as fish sanctuary, medyo regulated ang tawag nito, ang mga activities na pwede mong gawin doon. Actually, ang fish sanctuary ang nag-declare kasi ng BIPARE, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So pag dineclare nila yan na as a fish sanctuary, nire-regulate nila yung lahat ng mga activities na ginagawa dyan. Ganun po yun. Thank you so much. No problem.